Nakaharap ni 19-year-old Super Grandmaster Sindarov ang superstar ngayon ng Uzbekistan na candidates player and future world champion. Si MVL ang sumusuki po kay Wesley So. Kaya ni Sindarov ito. Sinusuki nga nito si Wesley. Yan po ang ating pag-aaralan mga kamatyas. Pero bago yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Laro pa rin ito ni Judith Polgar. It's white to play mga kamatyas. Malakas po kalaban niya dito. Ano sa palagay nyo ang napakagandang ginawa ni Judith na talagang sa ayaw at sa gusto ng black ay mapaparesign talaga? Comment down below your solution mga kamatyas. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, download na po kayo. Downloadable sa Play Store and App Store. White dito si Sindarov. Laro po nila nitong nakaraan lang na Title Tuesday. At bago po tayo magsimula, lambing lang po. Pahit naman ang subscribe button. Maraming salamat. Nag-E4 si Sindarov. E5 naman si MBL. Knight F3, Knight C6. Bishop C4. Ayan. Pagyoko piano. At nag-Knight G5. Bihira pong gamitin itong linya na to. Fried liver. Pero bagay ito sa blitz. Kasi 5-5 ang labanan eh. 5 minutes lang eh. Kaya may pressure kagad na hatid. Yun nga lang, kaya hindi na po ginagawa masyado ang fried liver attack kasi nasasangga na yan. May mga pangsangga na. Pero tingnan natin ang malalim na preparasyon dito. Kumapture sa D5, sinasangga talaga ng pawn. Tapos, magda knight A5 para atakihin naman ang bishop. Kasi po mga kamatyas, kung ang gagawin po dito ng black ay knight takes D5 para sa kaalaman po ng iba na hindi pa aware dito sa fried liver attack, talagang titirahin ka sa atay. May knight takes F7. Pag kinapture yan, may queen F3 check. Tapos naka-atake pa yung knight. Obligado ilalapit ng king para madepensahan, di ba? Tapos magda knight C3. Malawak-lawak po itong laban, ano? Pero ito po ay guaranteed na talagang nananalo ang puti dito sa madalas sa pagkakataon. Dahil ang blocking ay super exposed. Malawak pa po yan, mahaba pa yung pag-aaral sa fried liver attack pero masasabi pong refuted ang black dito. Pag sinabing refuted, talagang talo ang linya ng black dito. Okay po, balik tayo. Kaya dito, no choice talaga ang black kundi tumira ng knight A5 para atakihin muna ang bishop. At chumecheck talaga dyan, no? Para may tempo, hinaharangan ng pawn, capture, at bishop D3 naman ang pinili dito ni Sindarov para makabalik agad yung knight niya sa E4. Ayan, dito po ay masasabing one pawn up dito ang puti. Paano babawiin ng black? So may challenge sa side dito ni MBL. Nag-knight D5, okay, may atake kagad sa knight. At nag-knight F3, balik lang. May threat pa sa pawn. Nag-bishop D6, depensa at ready na makapag-castling, at nag-rook E1. Threat ang pawn sa E5. F5, aba! Naku, parang hindi ako pamilyarado dito Pinapakain ni MBL ang pawn sa E5. Sharp kasi si MBL Aggressive player din yan At kung hindi kakainin, diretso naman. Napakaganda naman sa black niyan. Ano ginawa dito? Kinapture talaga. Yan talaga ang linya. Bagamat di ko alam pero parang force naman talagang kainin kasi magpupush na Malakas ang push E4 Nag-queen F6. Kala ko nga queen C7 lang pag queen C7 babalik lang din kasi hindi rin maaatake yung pawn sa H2. So queen F6, may tempo attack. Sa knight E5, bumalik lang knight F3. Ilan na ang pawns na lamang dito? 2 pawns up na. Grabe. Tingnan natin G5. Ayun. Yan ang mga pangpalit naman or pang-compensate ni MBL sa kanyang 2 pawns na nawala. Gusto niya bakbakin kagad ng atake, pressurein kagad sa king side at nag-knight C3. Ayun, sa kagustuhan po ni Sindarov na kailangan niya ng makasabay sa rapid developments Ang bilis kasi ng developments ng black. So knight C3, challenge sa knight pero binad mo ba ng computer? Ang gusto po ni Stockfish dito ay C4. Ayan, paki-imagine nyo po C4 tapos magda knight F4, bishop F1. Ayan, etc. Malawak pa pong linya yan pero C4, bookline pa rin naman yung C4 na choice dito ni Stockfish computer. Pero balik tayo sa ginawang knight C3 ni Sindarov, nag G4. Ayan na nga po. At ang tanong, saan pupunta ang knight? Walang aatrasan. Saan pupunta? Di naman pwede dito. May queen. Naku, grabe pag hindi ka aral dito. Naku, mawiwindang ka agad sa puti,
pero nag-rook B1. Aware, aral pa po talaga dito si Sindarov kasi top move yung rook B1 sa database eh. Bookline pa. Knight F4. Ayan. O, teka muna mga kamatsas, ano? Naka-threat yung knight sa F3. Bakit hindi kinain? Ano meron? Halimbawa, pag kinain yan, magda-knight takes D5, C takes D5, tapos magku-queen takes F3. Ganun lang. Grabe, pa one piece down lang, ano? Pero ang dami kasing pawn nakapalit. Pero, nako, kung mahina-hina loob mo sa puti, baka hindi mo gawin to no? Ako nga, medyo parang duda ako Kasi napaka-aktibo kasi ng mga pyesa ng black. Parang feeling ko, kakatakot kahit one piece down. Balik tayo mga kamatsas. Knight F4 ang ginawa dito. Medyo nagpasakali pa si MBL. Parang sa isip niya, wala rin naman pupuntahan pa ang knight mo. Knight F4, damage ko muna yung position ng bishop mo. Nag-bishop F1, atras lang. At yan po ang novelty dito na naganap. Kasi ang old line tinira noong 2024. Yan, last 2 years lang, no? Ni Durar Bailey. Si Sindarov din pala. Ang tumira, ang ginawa ay B4. Ayun. Ang kalaban niya dito si Durar Bailey, black. Ngayon kasi si MBL naging laro na pala ni Sindarov ito kay Durar Bailey. Tinalo niya si Durar Bailey. Ayun. Okay. B4 ang tinira niya. Pero pag Knight F4, inulit lang pala di ba? Yung nakahalagahan na may referensyang database tayo. Nalalaman natin kung ito ba ay improvement na, nagawa na ba. Importante, no? Ganda Bishop F1, yan naman ang bagong diskarte ngayon. Kumbaga sa isip ni Sindarov, naging laro ko na to. Baka alam ni MBL na nabasa na niya to na naging laro ko kay Durar Bailey. Napag-aralan niya to. Ibahin ko naman ngayon. Ayun. Iniba ni Sindarov para maiba naman. At siguradong aral din ito. Bishop D7 mga kamatsas, ayun, nasobrahan po sa pasakali no? Masyadong maraming preparasyon. Como wala nga pupuntahan pa yung knight. Pero kung computer po ang patitirahin, talagang gusto nang tirahin yung knight Pero Bishop D7, B4, yun ang kaibahan. May B4 na. Takbo, Knight B7. Naku, bakit ganon? Dapat daw kain pa rin ito. Talagang kahapon pa pinapakain talaga yan. Pero Knight B7, Bishop C4 check. Bishop E6 hinarangan. Bakit kailangan harangan? May tatakbuhan ba yung Knight kung iiwas lang? Halimbawa kung tumira lang dito. King H8. Ano ba gagawin? Magbi-Bishop B2? Ay, oo. Ang sakit naman pala nito. Oo nga pala. Pag napunta na yung king sa dark square, may diagonal na ganon. Hindi na makakain ito kasi subukan lang kainin. Ang daming tira pwede nga mag-knight D5, pwedeng queen takes F3 muna. Basta importante, yung bishop nandyan na. Wala na, kitang-kita sa evaluation bar. Patay ka agad ang black mga kamatsas. Gracious pala yon. Balik tayo dito. Tindi, no? Kaya nag-bishop E6 hinarangan. Pero dito mga kamatsas, merong unexpected, brilliant move na binitawan si Sindarov. Ang bagong loading ngayon. Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ganda ng ginawa Congrats sa mga nakakita at nakaramdam ng tira na yan. Rook takes E6. Sacrifice the rook! Sabi nga po ni Gatam Chess. Knight takes E6 and then Knight G5. Ganyan pala katindi yan. Kinain. Sacrifice po yun kasi kain, mawawala ng depensa. Tingnan natin. Check, umangat, and nag-D4. Kailangan malinaw ang mata, may lanse. Queen F6. Tinabihan ang bishop. D5 diniretso. Yan. Pinapakain talaga ni Sindarov yung libreng knight pero hindi po pwede kasi tutusukin lang ng bishop, maku-queenless dahil nasa isang riles ng dark squares. Diagonal. Ayan. Yung D5, depensa na rin sa bishop. Pero kung computer po ang patitirahin natin, gusto lang niya ng atras lang. Bishop C4 or Bishop B3. Yan ang gusto lang ng computer. Pero talagang gusto talaga ni Sindarov, talagang palaban talaga atake D5. Nag-Knight D8 naman si MBL. Natumbukan niya ang tamang tira. Nga naman, paano ngayon? Saan pupunta ngayon ang bishop? Iritado, no? Bishop D7, another brilliant. Grabe.
Accurate, ano? Galing, no? Dalawang accurate na yun, na brilliant move pa. O, iwas. Bishop E5, good move na naman. Bumabawi talaga si MBL. Knight A4, iwas. Queen D6, threat sa bishop. Ay, hindi makakain dito. Nakapin. Oo nga, no? Saan pupunta yung bishop? Knight C5, obligado para, yun pala purpose talaga din nun. Para masalo, masave yung bishop. At kinapture na ang pawn D5. G3 kasi, ayun po, nakabitin din yung pawn sa H2 eh. Hinarangan muna yung threat. Nag-rook F7, threat sa bishop. Obligado ng itakbo yan, syempre. At nag-knight E6 challenge na para mabuhay, magising ang bishop, ang knight, sorry. At yung tore ay magkaroon na po ng trabaho. Kasi tulog eh. Kinain, kain, at nag-bishop B3 pressure. Nag-rook D8 muna, depensa muna sa pawn D5. At nag-queen to D3, ayun. Umangat lang. Pero parang nasasayangan dito ang computer, hindi siya kumbinsido sa positional move na yan. Dapat daw pawn tira, bishop G5. Ayun, i-threat yun. Okay, para magka-tempo, no? Threat lang. Pero yun nga lang, parang wala kasing kasunod eh. Bishop G5, paano kung umangat lang? Parang ang hirap kasing follow-upan. O siguro pwedeng ganun. Saka mag-queen D3, rook E1, mga ganun, ano? Idea ng computer. Pero balik tayo sa ginawang queen D3, nag-queen D6. Ayun, tipong may pressure dyan. Pero bad positional move dapat daw po is F4 na basagi na kagad. Yun, yan ang medyo parang bumagal pa kay MBL. May basag na pala siya pero ayaw niyang gawin eh. Nag-queen D6, bishop G5. Ayun, nakita na. Bishop F6 sinangga at nag-bishop F4. Okay. Bishop E5. Ayan, medyo nakipagpatintero muna. Tapatan muna. Patintero, no? Patintero. Ayun, binago ni MBL. Medyo may psychological din sa side ni MBL eh. Bakit? Sa isip niya, dalawang tore ako. Dalawang bishop yan. Kung magpapabalik-balik ako, papayag na lang ba ako ng tabla na lang? Ganun na lang ba yun? O kaya binago niya. Dalawang tore ako. Yun ang pinangahawakan niya. Nag-rook E1. Okay? Pressure. At yung tore, mayroon na po talagang value. No? May trabaho na yan dyan. At nag-H6 paalis muna. Nag-bishop D2. Ayun. Hindi po nagustuhan ni Stockfish ang bishop D2 na yan. Dapat daw pong tira ay bishop to E3. Para may sundot doon sa C5 lilipat sa kabila. Okay. Tapos may tipong bishop E3, bishop C5. Imagine niyo po, let's say queen F6, may hataw ng rook takes bishop, kain, matutuhog sa D4. Yung mga ganun pa. Pero bishop dito ang ginawa. Dito kasi kahit hatawin mo, useless eh. Bishop C3 may panangga eh, may D4 eh. Hindi maku-queenless eh. Iba yung bishop sa C3 sa nandito yung bishop. Walang panangga talaga. Yun, bishop dito, no? At nag-king H8. Ayan, medyo na-pressure din si MBL na nangangamoy kasing parang tatamaan yung dark square diagonal. Iniwas na niya na pressure eh. Pero, ang tama daw po is wag ma-pressure. But to play H5. H5 then H4. Mga ganung gapang to pressure the shield ng White King. Padik tayo mga kamatsas. Nag-king H7. Nag-A3 muna. Ayan. Ano man mangyari, ang bishop man ay umalis, depensado. Yun din, kaya din pala napabishop dito si Sindarov. Kasi baka mamaya mapitasan siya ng pawn sa B4. Naintindihan na natin, mas lalong nagkaroon tayo ng understanding bakit niya ginawa ang bishop dito, no, sa human side nerve. A3 para talagang secure na yung pawn sa B4. Umalis man ang bishop, yung pawn sa B4 hindi na madadali, di ba? Nag-bishop G7. Ayan, medyo balik-balik muna, pakabait muna. Iwas na rin yung bishop, baka mamaya lagi kasing nagbabadya ng baka hatawin ng sacrifice doon. At nag-bishop F4. Ayan na nga, sa tuwing nawawala yung diagonal, kinukulit lagi ni Sindarov yung queen eh. Umiwas, queen C6. Nag-rook D1, pinilahan na yung pawn sa D5. Ayun lang, oo nga, babagsak yan. Pag nakain yan, imagine niyo po, susundan pa ng C4. Ay, nako, kahit quality down yan. Pag ang bishop nasa gitna, delikado yan. Ayun. Dito talagang bumigay na ang nerve ni MBL. Nag-decide na siya, okay, balik ko na nga sa'yo. Kulit ng bishop mo. Balik ko na sa'yo yan para wala na akong quality up advantage. Balik na lang. Nag-D4, give up the rook. Pero, bakit, sabi ni Stockfish,
Bakit nairita ka? Meron namang ibang tira, Bishop C3. Huwag ka kasing magkakape. Kape ka ng kape. Kape raw ng kape, kaya naguguluhan eh. O pagka kumain daw doon, iwas lang, Queen F6, kape kasi ng kape. Ang kulit ni Stockfish, ano, nadamay pa yung kape. O, Queen F6, ayun lang. O. Pero lamang pa rin ang puti, mga kamatsas. Lamang pa rin eh. Mahirap pa rin, ano. Balik tayo. Kape ng kape eh. O. Ang ginawa, nag-D4. Eh, syempre, okay na, ina. Mamaya, makawala pa yun eh, di ba? Di ka pa makabawi ng exchange niyan. So, dito, pantay na yung exchange. Sa pawns ba? Ayun, tumubo pa ng isang pawn si Sindarob. Ah, grabe yung sumusuki kay Wesley. Hindi makaporma kay Sindaro ba? Nag-rock E1, syempre kailangan agawin ng e-file bago pa maagaw ng black. Agawan ng file yan ng teritoryo, kumbaga. Nag-A6 muna para pigil push-push, mga ganung-ganung idea. At Bishop E5, ayun. Gusto nang daanin kagad sa yaman. Medyo nag-ambisyon dito si Sindarov na pag nawala yung bishop, next target kasi yung pawn sa D4. Gusto niyang pabagsakin pero hilaw. Hindi po gusto ng computer ang tira na yan. Dapat daw po ang tira ay Queen B3. Mga ganun-ganun lang. Threat muna yon. O kaya Rook E2. Mga paislog-islog na early protection muna sa C2. Ayan, okay. Pero bago natin ipakita yung next move. Shoutout ko muna si Attorney Pantelion na palagi nakasubaybay at sumusuporta sa atin, mga kamatya. Shoutout po, Attorney Pantelion. Sana nanonood ka, mag-comment down ka. Okay, balik tayo sa Bishop E5 ni Sindarov. Queen E6. Ayun po. Nilagyan ng pin. Oo nga naman, may pin. Pero hindi po accurate. Dapat daw is rook. Yan pala dapat ang pang-pin. Yan pala dapat, hindi yung queen. O, balik na tayo. Queen ang pinang-pin eh. At, nag-C3. Another brilliant move na naman by Sindarov. Tingnan nyo, mga kamatsas, ano? O, talagang future world champion tong 19 years old na batang ito. No, nakakailang brilliant move na yan. 3 na yata. Accurate talaga, oh. Computer move yan, oh. Grabe tindi, oh. C3. At kinapture lang ang C3. Pinahang lang ni Sindaro. Bakit? Ano ba mangyayari kung capturein ang bishop? May C takes D4. Bawi din naman po, mga kamatsas. O halimbawa, mag-rook D7. Paano yan? Pag kinain to, sasabayan ng kain, bitin pa rin ang queen. Paano ngayon yan? Magku-queen to E3. O kapag nag-rook takes D4, dyan ba kakain? Hindi po. Dito kakain, syempre. Lamang na ng exchange. Yun, ang ganda, mga kamatsas. O balik tayo dito sa C3 na ginawa ni Sindarov. At kinain, bishop takes, queen B3. Okay, nakapin, ano? Pin. Queen B3 pin, di makagalaw ang bishop. Nag-rook E3, obligado naman pong depensahan talaga eh. Nag-H5 muna. Bakit nag-H5? Kaganon ba? Titirahin ba yon or H4? Kinain na po yung bishop. Exchange. Ayan. So, dito lumalabas. Rook and pawn ending. Pantay ang king side. 3 and 3. Dito 2 versus 1 sa queen side. Kaya, again, sa mga, lalo na mga beginners, ano, to intermediate, advanced, dapat mag-aral po ng rook and pawn ending. Napaka-essential po niyan. No? Rook and pawn ending ang talagang aralin na endgame pagka may pawn endings na. No? Okay. Kasi ang unang inaaral, pawnless endgames. Sumunod, king and pawn. After ng king and pawn, rook and pawn ending na. Bago pa yung knight and bishop, bago pa yung queen ending, rook and pawn, madalas lumalabas po kasi yan bukod sa king and pawn eh. So rook d6, tineret muna yung pawn a6. At nag-rook a7, dinipensahan. At nag-king g2. Yun nga lang, kaibahan po dito, passive yung rook. Pag sinabing passive, medyo parang kulang ang mobility. Ang pangit, kulang, hindi siya aktibo. Inactive rook eh. O, samantalang active naman ang rook ng puti ni Sindarov. Nag-A5, ayan na. Nagpupumilit na. B5, rook C7. Nagpupumilit na manggulo, yun lang. O paano ngayon yun? Nag-rook C3, wala na. Ganun na pala ginawang discard. Yan, nagwala na si MBL. Nagwala na. Kinain, H4 para makacheck. Kaso daming pawns ng puti. Nag-B6.
Ayun na po. Ayun na naman. Check. Baba. Gumanon. Threat dun sa pawn kasi magpo-promote yun eh. Napakarain namang pawns. Ang dami naman. O, King F5, Rook G3 para talagang yung pawn sa H3 ma-eliminate pa. Check muna. Angat. Check ulit. Angat. Kinain. Ayun, para di makain. Kasi pagka kinain, may check. Hindi ko mo may kain ha. Always alert mga kamatyas. Always alert at all times. Ganyan ang chess. Isang kabyos na mali lang tapos ka. O, nakita nyo bawat tira talagang masinsin nilang chine-check. Hindi nagmamadali. O, Rook. B2 threat ang pawn. Kinain na para talagang malinis and nagking C5. O, check muna gumanon. Check muna gumanon. Kahit na ipamigay pa yung isang pawn. Eh, dalawang magkahiwalay yan. Paano aabutan yan? King E5, gumanon. Chumek muna. Gumanon and H4. O, ayan. Okay. O, pagpalagay na, nakabakod yung tore. Hindi makalabas yung king. Hindi makakapush basta-basta. Yung king nandyan. Eh, paano yung isa? Gumanon. Ayun, chumek na. Gumanon and then rook C4. Ngayon, ang tendency niya, yung king, dyan naman lilipat yan. Ganyan ang technique niyan. Ito naman ang tutulungan na pagapangin. Wala. Ayun, oh. Check. Okay. Gumanon uli. Diyan lumabas. Gumanon. Ayun. So, para hindi makagalaw, tutulak yan. Ayan. Ayan naman, para di makalapit yung king, ano? Kasi tutulungan ng king talaga yung isang pawn para maka-progress, maka-push. Nilagyan ng bakod. Pero gumanon lang muna. O, bakod lang uli. Yun. Push. Check. Gumanon. Ganon. Ayun naman. Doon naman sa kabila. So, yan ang tamang technique sa ganitong endgame. Pakain na yung pawn. O, pero paano ngayon yan? Paano ngayon yan? O, paano ngayon yan? O, check, ganon. And then, magpo-push na. Gumanon, push, check. Okay, goodbye. Alright, so nakita po natin yung ganong technique ng rook and pawn ending. No? Kabilaan kasi, parehong rook pawn pa. Parehong napakalayong outside pass pawn, no? So, yung isa ibibigay, yung isa tutulungan. O kaya, yung isang ibibigay, yung isa tutulungan. Ganun po yun. Huwag kayong magme-maintain na kailangan depensahan yung dalawang pawn. Hindi kailangan yun. Hindi baling ibigay mo yung isa, dediretso naman yung isa. O yung kabila naman para ito yung dumiretso. Yun ang mga teknikan, importante, ma-convert sa panalo. Sana po natuto kayo mga kamatyas. Maraming salamat po. Again, ang nag-champion po nitong week title Tuesday, walang iba kundi si Sindaro. Pinakita ko lang po sa inyo ang laro niya kay MVL. Kasi itong si MVL ang sumusuki kay Wesley So. Laging tumatalo kay Wesley. Pero kay Sindarov, wala. Winawalis niya ngayon ng mga veteranong nasa top 10 sa buong mundo. Kaya matindi itong candidates player na si Sindarov eh. Yan ang nakikita ko, yan ang pambato ko sa candidates eh. Pero syempre, mahirap pa rin ang mga kalaban niya sa candidates. Andun sila Nakamura, Fabiano Caruana, di ba? Andun si Matchas Blue Boom, yun, si Kamatchas. Oh. Ayan. Na kung sino magya-champion sa candidates, siya ang haharap kay World Champion Gukesh. Kasing edad niya yun, 19 years old lang din. Sana silang dalawa ang magtapat. Magandang laban yan. Maraming salamat po mga kamatyas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.